Zambasulta Balita. Samantala ngayong umaga, oras po natin alas 7:25 ng umaga, makakasama po natin ang mismong Regional Information Officer ng Department of Social Welfare and Development Region 9 o DSWD 9 para pag-usapan po ang tungkol sa uplift assistance. Ito po ay dahil kamakailan nung isang araw, nakita natin maraming reklamo bakit nawala sila sa listahan. So para dali ka na to na aradia klaridad asre ka koneste manhunto kita kung Sir Ivan Salvador. Sir Ivan, good morning, maulan na umaga. Yes, good morning. Yes, good morning po Sir Ivan. Maraming salamat po Sir Ivan for giving us the opportunity para pwede man-interview contigo as Sir kagane koneste uplift assistance. Sir Ivan, pwede to ka namon man-explain kosaste el uplift assistance? Okay, no. So, good morning po sa ating lahat ng mga listeners, no. So, ang uplift assistance ay isang programa na kung saan tayo ay nagbibigay ng karagdagang tulong para sa mga pamilya na higit na naapektuhan nitong nasabing crisis dahil sa pagtaas ng kodo. Mm-hmm. So, kung matatandaan po natin, ang implementasyon ng uplift ay nakabase sa tatlong grupo. No? Meron tayong tinatawag na Group 1 na kung saan ito ay para sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program beneficiaries. Samantala naman, ang mga Group 2, ito po ay para sa mga near poor at poor households na na-identify ng CBMS o yung ating Community-Based Monitoring System. At yung pangatlo naman ay para sa mga low-income households na kasalukuyan identified by the SSS. No? So, bahagi ito ng ating gobyerno programa para patugunan din po yung pangangailangan ng mga nasabing target beneficiaries. Mm-hmm. So para po doon sa bawat grupo, ang bawat beneficiaryo na makakabilang doon sa tatlong grupo na yun ay makakatanggap ng 2,000 pesos. Mm-hmm. Pero ang pagkakaiba lamang para doon sa Group 1 na kung saan ito ay para sa mga 4Ps at walang gutom program beneficiaries, ito ay top up lamang for 1 month doon sa kanilang matatanggap. Ito ay automatikong papasok sa ATM ng 4Ps beneficiaries. Tapos for walang gutom beneficiaries naman po ay matatanggap nila ito during their redemption. Pero ito ay matatanggap lamang nila for 1 month. Mm-hmm. Samantala, ang para sa Group 2 naman, magkakaroon tayo ng manual payout for the first payout. At yung succeeding payout naman ay matatanggap nila ito doon sa inonominate nilang financial service provider dahil ang susunod na payout nila ay through digital modes already. So, ang pagkakaiba ng Group 1 at Group 2 para sa mga near poor at poor households na na-identify ng CBMS na walang assistance coming from DSWD, no, hindi siya miyembro ng Pantawid at hindi din siya miyembro ng listahanan. Sila po ay makakatanggap ng 6 months na 2,000 pesos. No, ito ay for 6 months sila makakatanggap nitong sasabi nating tulong. Samantala for the Group 3 naman po para sa mga low income wage earners, mm-hmm. no. Yeah, workers. Ito ay automatikong papasok doon sa kanilang na-nominate din po na disbursement account. Si SSS na po ang magpapasok ng kanilang matatanggap. So, ang primary focus namin ngayon ay number 1 ay para sa mga 4Ps beneficiaries dahil actually pumasok na po yung kanilang top up na amount. Then, ongoing po ngayon ang ginagawa nating payout para sa walang gutom beneficiaries. So ang currently na ginagawa din natin ngayon ay yung manual payout naman po para doon sa Group 2. Mm-hmm. Kaya po ongoing po ngayon yung ginagawa nating payout. Kung maaari sigurong tatanungin ng iba kung bakit manual payout sa first at digital sa second. Mm-hmm. Dahil
gusto natin ay mapabilis yung pagbigay ng assistance sa masusunod na buwan. Pero mahalaga na sa first month nito, manual payout muna para ma-identify natin kung totoong tao ba yung makakatanggap nitong beneficiaries. At of course, para ma-update din yung kanyang account, no, kung saan ipapasok yung mga susunod na assistance. Kaya mahalaga na magkaroon ng Know Your Person initiative, no, kasi kailangan malaman natin na ang matatanggap nitong assistance ay totoong tao para susunod dito papasok na lang ito sa kanilang mga digital format. So Sir Ivan, for clarification, ilang beses po makakatanggap ng 2,000 pesos ayuda po itong Group 1, Group 2, Group 3? Yung Group 1 po, once lang po sila makakatanggap dahil on the first month nitong July, matatanggap nila yung top-up na 2,000 pesos. No? For 4 piece, papasok lang ito for 1 month doon sa kanilang account. For walang gutong beneficiaries, this month matatanggap nila ang 2,000 pesos. For Group 2, this is for 6 months and also for Group 3. So Kaya, kada buwan po, yun yung pagkakaiba. Parang, so 6 Yes months po, times 2. starting July. Yes po. Okay. And then ang Group 3 po, ganun din po. Ganun din po. Papasok lang din po ito doon sa kanilang mga accounts nila. Sir Ivan, pag sinabi po ba natin Group 1, Group 2, Group 3, ibig sabihin lahat sila nakasali doon or may quota lang din po tayo? Kung halimbawa sa 4-piece o 50% lang or poorest of the poor lang ang makatanggap, ganyan po ba yun? Or lahat sila po na under ng Group 1, Group 2, Group 3, pasok po agad sa makakatanggap nagiging benepisyaryo? Yung Group 1 po kasi at Group 2 ay captured beneficiaries na ng DSWD. Ibig sabihin, existing silang beneficiaries namin. So, ibig sabihin, lahat po ng existing beneficiaries namin ng 4-piece at walang gutong beneficiary, sila po ay makakatanggap ng assistance. Pero doon po sa Group 2, hiningi po natin yung generated data from the CBMS upang ibigay sa atin yung household na tinatawag nating poor household, no, yung mga mahihirap at near poor at hindi 4-piece at walang gutong beneficiaries, tsaka hiningi natin yung from the community-based monitoring system mula sa PSA. So doon po nanggagaling yung listahan na bahagi nitong Group 2. So kung hindi sila kasali sa listahan, paano po yun? Sila ay hindi kasama? Yes po. Ibig sabihin, maaaring hindi sila umabot doon sa portion ng 25% above the poverty threshold, which is yun yung basehan na para sila ay matawag na near poor, at maaaring hindi din sila tatag as poor household doon sa data or listahan na nanggaling sa CBMS. At pwede din po isang possibility ay maaaring hindi sila nasama doon sa 2024 CBMS na survey, or maaari din po talagang hindi talaga sila qualified doon sa nasabing assistance. Kasi, or hindi sila umabot doon sa certain percentage na upper 25%. Yes, kasi yung iba sa kanila baka may trabaho na nasa gobyerno kaya hindi po na-include. Opo. Sir Ivan, may tanong po tayo dito. Sabi po dito, paano po ang mga middle income earner na nagbabayad daw din ng tax pero hindi nararamdaman ang tulong ng gobyerno? Ano po yung niyo po dito? Sagot po, Sir Ivan. Okay, kung titingnan po natin yung Group 3 are actually already doon na sa mga working class, no? Parte din ito ng reason kung bakit meron tayong Group 3 kasi ang Group 3 ay already for the what do you call this, for the working class. Kaya nga po si CSSS ang magbibigay sa kanila ng tulong, no, especially for those really who are actually working. And kung titingnan din po natin itong mga nasa Group 2 naman po, mahalaga na tingnan din natin na yung mga beneficiaries po na maaring nasa itaas ng near poor ay nasa working class na rin po. Ang problema lamang po, no,
kung bakit natin tinatarget yung near poor. Kasi ang near poor ay merong tendency na pwedeng mag-slide back yung kanilang situation in any instances na magkaroon ng emergency, may death from a family member, or any disaster na pwedeng mangyari. Very vulnerable yung near poor to slide back to poverty. Kaya mahalaga na ina-assist pa rin natin sila kasama doon sa mga talagang poor household. So, lahat naman po ng efforts ay bahagi ito to ensure na yung mga households, no, inuuna natin yung itong mga talagang vulnerable doon sa mga situation. Kaya nga po yung Group 3, nakatuon siya doon sa mga working class. May follow-up po, ano daw po ang qualifications ng near poor? Working class din po, ano daw yung sweldo pag ganun? Yung ating near poor po, no, ang mahihirap at near poor household, napasok sa 25% above the poverty threshold batay sa 2024 CBMS na sinagawa ng PSA at DepDev. Yes, sila po yung nag-set no ng mga household na kabilang doon sa upper 25%. Yung doon naman po sa Group 3, ito yung mga manggagawa, no, at yung kanilang mga pamilya na may mababang kita na nasa listahan ng Social Security System. Okay. So sila po yung parte doon sa Group 3. So wala po tayong info po, Sir Ivan, kung halimbawa sa Group 3 low-income workers, magkano lang po monthly ang bracket nito para mapasok siya sa Group 3? Ito ay wala akong sa ngayon, ma'am, no, na data, no, kung ano yung kanilang bracket. But mahalaga na tingnan natin, no, ito ay automatic kung papasok doon sa listahan. I mean, sa account mismo nila from the SSS. Opo, ayan. Tatanungin na rin din natin dito siguro si Sir Napra Banal para mas maklaruhan dito. Opo. Sir Ivan, syempre po, ano po ang last po ninyo na panawagan, lalo na po no, baka yung iba maka-feel na unfair, pero baka yung iba sabihin nila, sir ka lang na kusina, kung kailan lang pwede dali. Ano po ang inyong enlightenment sa kanila? Mahalaga po, no, na ating panawagan sa ating mga mamamayan, no, na ang ginagawa po ngayon na ating uplift program ay tulong po para po sa ating mga pamilyang higit na talagang apektado nitong mga nasabing pagtaas ng ating mga bilihin. Kaya nga po ito ay nakatuon at nakasentro sa iba't ibang mga benepisyaryo. No, ang amin lang panawagan din po para doon sa mga benepisyaryo na makakatanggap nitong mga assistance ay magtungo ng maayos, makipagtulungan sa panahon ng payout. Dahil po sa masusunod na araw ay magkakaroon tayo ng mga manual payouts po doon sa bahagi ng Group 2. Ang pagkakaiba lamang po with Group 1 and Group 3, meron na po silang mode of conduct ng payout kasi ng iba papasok na lang sa account. But for the Group 2, talaga meron pa tayong manual payout para doon sa first month nila, and it might take some time kasi kailangan nilang mag-register ng kanilang financial service provider kung saan ipapasok yung certain yung 2,000 pesos for the succeeding month, no, para maging digital na po yung mode of payments natin for the succeeding months until December. Sir Ivan, last na po, doon sa Group 2, sino po mag-a-announce kung kasama po sila or saan po nila malalaman ang venue ng payout po? Ang ating local government unit bilang ating mga katuwang dito sa pag-implement ng programa, sila po ay nag-i-inform doon sa mga beneficiaries na magiging bahagi nitong uplift program, including the venue po kung saan gaganapin yung mga payouts, no? Dahil mahalaga po na hindi magkaroon ng huge crowd, no? Especially, we also protect din po yung ating mga beneficiaries na magkaroon ng huge crowd, especially during payout. Kaya ang LGU po natin ang tumutulong sa ating to identify,
to identify the venue and of course to inform the beneficiaries who are part of this program. So malamang po City Government of Zamboanga ay magpo-post no kung may final na po na venue and dates Yes. schedule. Ayan. Yes, ma'am. Okay. Opo. Again, maraming salamat po no sa panahon at oras nyo dito sa amin sa DXAS. Again, nakasama po natin Regional Information Officer ng DSWD, Sir Ivan Eric Salvador. Sir, ingat po kayo. God bless you po. Thank you.